Ay ano ga mga buddy, kumusta na ga kayo? Bago natin simulan ang ating pag-uusapan ngayong hapon na ito, ay gusto ko lang ipakita sa inyo ang ating dinadaanan na kalsada. Ito ay ang Barangay Pagkilatan na kung saan nga ay dadaanan natin diyan sa unahan, ang Monte Maria Shrine na pinuntahan ko na rin kasama si Mrs. isang araw. So ang ating pag-uusapan mga buddy ay tungkol sa poverty porn, na kung saan para mas maliwanagan ninyo, para mas maintindihan nyo ang ibig sabihin nito, ito yung paggamit ng sitwasyon ng isang mahirap. Tutulungan mo siya, bibigyan mo siya ng kung anong meron ka bilang isang vlogger, at ito ay idodokumento mo or i-video mo. So ganun ang poverty porn. Kumbaga ginagamit ang sitwasyon ng isang tao, ang kanyang estado sa buhay, sinasamantala ito, ipapakita sa social media habang inaabutan mo ng tulong, mapapera man ito or mapa anumang pangunahing pangangailangan ng isang tao. Which is para sa akin mga buddy, nung una okay lang na gumawa ng ganitong video, pero na-realize ko mga buddy na hindi pala dapat. Ibig sabihin, kung tutulong ka, wag na nating i-video. Ito nga bang poverty porn mga buddy ay nakakatulong, or yung ginagawa ng mga vlogger na sinasabing mga charity vlogger, nakakatulong ba talaga ito sa mga mahihirap? Sino bang mas tinutulungan, yung mahirap o yung mismong charity vlogger? Imagine yung mga buddy, makakita tayo ng isang video na isang vlogger na tutulong sa isang kapuspalad or dun sa isang pulubi na nakita niya sa kalsada, bibigyan niya ito ng pera. Pero sa palagay nyo ba, natutulungan nga talaga ng mga ganitong klaseng vlogger yung tao na yon? Kasi kung tutuusin mga buddy, kung halimbawa itong video na to ay humakot ng views, magkano kikitain ng isang vlogger? Tapos magkano din lang naman ang itinutulong niya doon sa tao? Palagi na bigyan niya ng 5,000, pinakamalaki na yon, o anumang pangkabuhayan showcase. Pero in return mga buddy, magkano naman ang kikitain niya doon sa videos na yon na ginawa niya para doon sa tao na yon na kanyang nakita sa kalsada, nakita niya na naghihirap, nakita niya na nagugutom, nakita niya na naghihikahos, tapos aabutan niya ng tulong. So ngayon mga buddy, ang tanong, sino ang mas tinutulungan? Yung tao na mahirap, na naghihikahos, o yung charity vlogger? Sino ang mas nakikinabang? Yun ang gusto kong ipaunawa sa inyo mga buddy. Meron na rin nag-suggest sa atin na bakit daw hindi natin gawin na ganun ang ating style, ang ating Facebook page, kung saan ay mamibigay tayo ng tulong. Noong tayo aktibo pa sa YouTube platform, nagawa natin minsan yan, pero kagaya nga nung sinasabi ko sa inyo mga buddy, parang hindi tayo masaya sa ginawa natin yon na pagtulong, dahil nga ipinapakita natin sa camera. Kaya mula noon, nung ma-realize ko na mali yung ganong klase na approach, eh hindi ko na ginawa. Kung tutulong man ako, itatago ko na lang, hindi ko na ipapakita sa camera. Kaya nga yung mga latest video natin, kung mapapansin ninyo, hindi ko talaga ipinapakita yung actual na pagbibigay o yung actual na pagtulong, maging yung tulong man na nanggagaling doon sa mga nag-i-sponsor, no? Kasi para sa akin parang mali eh. Ito mga buddy, ang isa pa na magandang business idea. Kung ikaw ay naghahanap ng isang magandang pagkakakitaan, ganito ang gawin mo. Maging vlogger ka, gumawa ka ng Facebook page mo, mamuhunan ka ng palagay na 50,000 o kahit 10,000 lang, mamuhunan ka ng 10,000. Once na nakumpleto mo mga buddy yung requirements ni Facebook or ni YouTube at mamomonetize na yung page o yung iyong channel, tumulong ka. Halimbawa, 10,000 yung kapital mo. Maghanap ka ngayon ng subject, maghanap ka ng tao na naghihikahos, maghanap ka ng tao na nangangailangan ng tulong, nang nagugutom, tapos bigyan mo ngayon ng tulong, tapos i-video mo. Sigurado mga buddy, mabilis mong mababawi yung iyong ipinuhunan. Kung bibigyan mo siya ng 5,000, pag nag-viral yung video mo, hindi lang 5,000 ang babalik sa'yo. So gusto nyo ba yung ganong negosyo? Kaya nga mapapansin natin mga buddy, sa panahon ngayon, marami ng nagsusulputang mga charity vlogger, mapa Facebook man yan or sa YouTube, dahil may kita eh. Imagine nyo, bigyan nila ng 1,000 yung isang pulubi,
Pag nag-viral yan, tapos naka-million views, magkano ang balik sa kanila mga buddy? Kaya ganun na lamang, in demand talaga ang negosyong ito na ayaw kong gawin sa ating Facebook page. Kaya sana nauunawaan po ninyo sa mga nagsasuggest sa atin, hindi ko po kayo mapagbibigyan. Yan po ang ayaw na ayaw ko, na-realize ko na mali ako dati. Kaya stick lang po tayo sa ating mga topic, sa ating adventure vlogs, sa ating mga rides, sa ating mga reaction videos na related sa ating page. At yan po ang ating iniwasan, yung mga content na may poverty porn at yung tungkol sa politika. Yun lang mga buddy, maraming salamat.